Mahirap para kay Ivan na tanggapin na ang sarili na paniya ang nagplano ng lahat para pag nakawan at patay ng sarili nitong pamangkin. Hindi naman ito naging madamot sa ina sa mga panahong nanghingi ito kay Kuya Marco. Nagumon sa pagsusugal ng kanyang mga magulang. Ang dating maalwan nilang buhay ay naging halos patapon nang maubos ang lahat ng kanilang kabuhayan. Makailang ulit na rin silang natulungan ni Kuya Marco, ngunit ang lahat ng perang na ibigay nito ay nawaldas din ng kanyang mga magulang sa pagsusugal. Gustuhin mang tulungan ulit siya nang nakatatandang pinsan ay di na nito nagawa pa. Patawarin niyo ako, Tia Matilde. Wala akong maibibigay sa iyo ngayon, ani Marco. Ang damot mo naman. Napakarami mo namang pera pero bakit mo ko tinatanggihan ngayon? Kailangan ko lang maibangon ang aming negosyo. Pagpapaliwanag ng tiyahin. Yan din po ang sinabi ninyo nung nakaraan sa akin. Pero ang nung ginawa niyong mag-asawa. Ginastos niyo lang ang perang ibinigay ko sa pagsusugal. Hindi na niyo naisip ang kinabukasan ni Ivan. Wala po akong maibibigay na pera sa inyo. Maaari na po kayong umalis. Sabay talikod ng Don sa mag-asawa. Napakadamot. Magbabayad siya. Narinig niyang sabi ng ina. Hindi naman inintindi ni Ivan ang tinurang iyon ng ina. Lumipas ang 2 linggo at may ilang kalalakihan na pumunta sa kanilang bahay. Mga pinsan daw iyon ng kanyang ama kung kaya't hindi na niya masyado pang inusisa. Yun pala iyon ang mga kasagwat ng kanyang mga magulang sa tangkang pagnanakaw kay Kuya Marco. Hindi niya alam na kayang gawin niyon ng kanyang mga magulang. Alam niyang malaki ang pagkukulang ng mga ito sa kanya, pero hindi niya sukat akalain na kaya nitong mag-utos ng tao para pumatay. Ngayon kailangan niyang gumawa ng isang mabigat na desisyon. Pero paano niya magagawang magsumbong sa mga pulis sa kanyang nalalaman? Sa nasabi sa kanya ni Isabel, wala siyang sapat na katibayang magpapatunay na ang ina niya ang utak ng nangyaring pagnanakaw at pagpatay sa Don. Magulong-magulo na ang kanyang isip. Bigo rin siyang kumbinsi ni Isabel na huwag nang ituloy ang planong paghihiganti sa 3 natitirang salarin sa pagkamatay ng lalaking kanyang labis na pinakamamahal. Sa poot at galit na nararamdaman ito, tiyak ay hindi makakaligtas ang kanyang ina sa kamay ng mapaghiganting estatwa. Ngunit kahit nagaani pang naging kasama ang kanyang ina, ay magulang pa rin niya ito. Mahal na mahal niya ang kanyang ina, lalo na't sila na lang dalawa ang magkasama ngayon sa buhay. Hindi rin siya makakapayag na patayin ito ni Isabel ng babaeng kanyang pinakaiibig. Kailangang mahanap niya si Isabel. Kailangang ikukumbinsi niya ito na itigil na ang lahat. Kailangang maintindihan ito na hindi gugustuhin ng kanyang kuya Marco na patayin ito ang kanyang tiyahin. Ngunit alam niyang magiging mahirap ang lahat. Alam niyang mahihirapan siyang kumbinsihin ang nagngangalit na puso ni Isabel. Pero gagawin niya ang lahat upang mailigtas niya ang kanyang ina. Kahit na ang kapalit pa nito ay ang kanyang sariling buhay. Napakalungkot ng gabi iyon para kay Isabel. Wala sa kanyang piling si Ivan. 2 lalaki na rin ang namatay para sa kanya. Masakit isipin na sa binabahaba ng kanyang naging buhay ay hindi pa rin nagiging lubusang masaya ang kanyang puso. Sa 3 pagkakataon ay muli na naman siyang mabibigo. Ngunit wala na siyang magagawa. Kailangang magbayad ang lahat ng may sala sa pagkamatay ni Marco. Kailangang singilin na niya ang mga taong naging dahilan ng pagdurugo ng kanyang puso. Kung buhay pa sana si Marco, hindi na sana nadamay pa ngayon si Ivan. Hindi na sana ito nasasaktan sa mga nangyayari. Gustuhin mang pagsisihan ni Isabel ang pagpatay niya sa ama nito ay hindi niya magawa. Naipangako niya kay Marco na ang lahat ay magbabayad at wala siyang pwedeng palagpasin, lalo na at alam na niya kung sino ang punot dulo ng lahat ng mga nangyari. Ang ina ni Ivan, si Doña Matilde. Doon na tuluyang umagos ang luha ni Isabel. Nagdurugo ang kanyang puso sa pagkabigo. Bilisan na ninyo ang kilos. Kailangang maiimpake ang lahat. Kailangang makalis ako sa lalong madaling panahon sa mensyong ito. May takot sa tinig ni Doña Matilde. Hindi man maintindihan ng mga kasambahay ang biglang desisyong ito ng Doña, ay laking pasasalamat na rin nila at matatahimik na silang muli sa mansyon. Walang balak na ibenta ng matanda ang mansyon. Ipapamanage na lang daw niya ito sa isang abogado ng pamilya kung kaya't kahit na makalis pa ang mga ito, ay tuloy pa rin kakailanganin ng kanilang serbisyo. Saan ka pupunta, ma? Bungad ni Ivan sa ina. Uuwi na tayo ng Maynila. Sabi nito na hindi tumitingin sa kanya. Iwan po ninyo muna kami, aniya sa mga kasambahay. Ipinilit pa ni Ivan ang pinto ng kwarto ng ina bago ulit magsalita. Paano mo nagawa ang krimeng iyon, ma? Paano mo nakuhang pumatay ng tao? May galit sa tinig ni Ivan. Hindi ko sinasadya. Wala sa usapan namin ni papatay nila si Marco. Ang usapan lang ay pagnanakawan nila ito. Ngunit nanlaban siya.
Napaluhod na ito at tuluyang bumuhos ang luha sa mga mata. Agad namang inagapan ni Ivan ang ina upang makaupo. Awang-awa siya rito. Kitang-kita niyang takot sa mga mata nito. Alam niyang hindi ito kakayanin ng ina. Sumuko ka na sa mga pulis, ma. Hindi ko alam kung kailan ka pupuntahan ng estatwa para singilin at hindi ko siya kayang pigilan. Sabay yakap sa ina. Hindi ako susuko sa mga pulis. Walang dapat makaalam. Kaya nga umuwi na tayo sa Maynila upang maiwasan ang paghihiganti ng estatwang iyon. Maawa ka sa akin, Ivan. Sumama ka sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi niya kayang talikuran ng ina. Kailangan niyang iladago ito sa mansyon. Kailangan makauwi sila ng Maynila. Baka sakaling doon ay hindi na sila masundan pa ni Isabel. Baka sakaling mailigtas niya ang ina sa bagsik ng paghihiganti nito. Sa makalawa tayo aalis, ma. Sasama po ako sa inyo. Salamat, anak. Salamat. Muli ay umagos ang luha sa mga mata nito. Nakatulugan na ng ina ang pag-iyak nito. Inihiga niya ito sa kama at nilagyan ng kumot. Muli niyang sinulya pa ng ina bago tuluyang lumabas sa kwarto nito. Ramdam ni Ivan ang lamig ng hangin sa may beranda. Ramdam niya ang nagngangalit na liwanag ng buwan. Hating gabi na. Alam niya sa mga oras na ito ay gising na ang estatwa. Alam niya sa mga oras na ito, maghahanap na naman ito ng pagkakataong maipaghiganti ang pagkapantay ng kanyang mahal. Ngayon ay siya naman ang umiiyak. Ngayon ay siya naman ang bigo sa pag-ibig. Kailangan niyang makalayo kay Ivan. Hindi siya makakapayag na mapigilan siya ng binata. 3 pa ang natitirang dapat managot sa pagkamatay ni Marco at lahat ay kailangang magbayad. Kahit na ang kapalit nito ay ang muling pagkamatay ng kanyang pag-ibig para kay Ivan. Napatigil na lang siya nang alam niyang malayo na siya sa lalaki. Doon niya ibinuhos ang kanyang pag-iyak. Doon niya ibinuhos ang muling pagkamatay ng kanyang puso. Sa pangatlong pagkakataon, sa pangatlong pagkabigo. Bakit ba hindi siya pwedeng maging masaya? Bakit ba hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya ang sumpa ng kanyang naunang pag-ibig? Bakit ba naging madamot sa kanyang tadhana ang pagkakataon? Hindi na alam ni Isabel kung saan siya pupulutin ng kanyang paghihiganti. Ang tanging alam lang niya ay dapat silang magbayad sa pagkamatay ni Marco. Pero anong magiging kapalit nito? Si Ivan at ang pag-ibig nito. Mahirap timbangin ang bawat pangyayari. Mahirap magdesisyon kung ano ang tamang gagawin. Hindi na namalaya ni Isabel na mag-uumaga na. Babalik na naman siya sa pagiging isang estatwa. Doon ay wala siyang kayang gawin kundi ang maghintay sa muli niyang paggising. At sa gabing ito, kailangan na niyang kumilos. Kailangan na niyang maningil. Isang mapait na ngiti ang iniwan ni Isabel sa pagngiti ng haring araw. Isang piring pa ang mga mata ni Isabel habang inaalalayan ni Joaquin sa kanyang paglalakad. Wala ang kanyang among hari na nagpunta sa isang pagtitipon sa kabilang kaharian. Ngayon ay malaya sila ni Joaquin na magkita, maging masaya. Handa ka na ba, mahal kong prinsesa? Ani, Joaquin. Oo, mahal ko. Kanina pa. May ngiti pa sa kanyang mga labi. Dahan-dahang inilis ni Joaquin ang piring sa mga mata ni Isabel. Tumambad sa kanyang harapan ang napakagandang burol na kanilang kinatatayuan. Tanaw doon ang halos kabuuan ng kaharian. May nakalatag pang sapi na iba't ibang pagkain at prutas. Napatingin na lang siya kay Joaquin. Noon ay namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Gusto ko, kahit sa maikling panahon lang, ay maging masaya ka sa piling ko. Pinakamamahal kita, Isabel. Sabay yakap nito sa kasintahan. Mahal na mahal din kita. O Joaquin, labis mo akong pinasaya. Halika na at kumain na muna tayo. Lalamig na ang mga pagkain inihanda ko. Nanatiling isang lihim ang relasyon nilang iyon ni Joaquin. Tiyak na magiging isang malaking kahihiyan sa kaharian ang pagmamahal niya sa isang kawal, sa isang alipin. Alam niyang kahit kailan ay hindi ito mapapayagan ng kanyang ama, ngunit sadyang minamahal niya ang lalaki. Hindi niya ikakahiya na isang magigiting at maginoong tulad ni Joaquin ang kanyang inibig. Ngunit alam nilang hindi magtatagal ang kanilang relasyon, ang kanilang pag-ibig. Ang prinsesa ay dapat magpakasalamang sa isang prinsipe at hindi sa katulad ni Joaquin na isa lamang kawal. Naramdaman ni Joaquin na malalim ang iniisip ng kanyang kasintahan. Alam niya kung ano ang bumabagabag dito. Isang kahibangan ng kanyang naging hakbang na ibigin ang prinsesa ng kaharian. Ngunit sadyang hindi matuturuan ng puso. Si Isabel ang babaeng kanyang pinakamamahal at handa siyang harapin ang hari sa anumang hamon nito upang mapatunayan lang ang kanyang katapatan. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Alam niyang isang malaking kahangalan ang iniisip niya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang kasalukuyan ang mahalaga, Isabel. Ngayon na magkasama tayo. Ikaw ang aking pinakamamahal. Mahal na mahal din kita, Joaquin.
Isang banayad na halik ang ginawa ni Joaquin sa kanyang kasintahan. Hindi man nila alam kung ano ang naghihintay sa kanilang kapangasan, ay hindi ito magiging hadlang upang mahalin nila ang isa't isa sa kasalukuyan. Magkayakap nilang tinanaw ang halos kabuuan ng kaharian. Nangangarap na darating din ang panahon na sila ay bubuo ng kanilang sariling pamilya. Hindi man matanggap ng hari ang kanyang pinakamamahal, ay handa siyang isuko ang lahat. Makasama lang si Joaquin. Handa siyang maghirap at harapin ang hamon ng buhay. Doon tayo sa bahaging iyong titira. Gagawan kita ng sarili mong kastilyo, malapit sa batis na iyon. Sabay turo ni Joaquin sa tinutukoy na lugar. Araw-araw kitang ipaghahanda ng paborito mong pagkain. Aalagaan kita at ang magiging pamilya natin. Noon ay mingiti pa sa kanyang mga labi. Gusto ko ng 1 dosenang anak. Sabay tawa naman ni Joaquin. 1 dosena. Sobra naman yata, iyon mahal ko. Baka naman hindi na ako magkagulapay sa pag-aalaga at pagluluto para sa inyo ng mga magiging anak natin. Natatawa naman si Joaquin sa tinurang iyon ni Isabel. Sadyang napakaganda ng dalaga, bukod pa sa napakabait nito. Hindi lang sa kanya, kundi sa mga karamihan ng kanilang nasasakupan. Hindi tulad ng kanyang ama. Napakalupit na lalo na sa mga kumakalaban sa kaharian. Alam niyang isang malaking kahangalan ang kanyang pinapasok. Ngunit handa siyang ipaglaban ang kanyang pag-ibig para kay Isabel. Tanaw ng kanyang mga ang mga liwanag na nagmumula sa sariling katawan. Unti-unti ay nagagalaw na niya ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang nakikilos ang kanyang mga paa hanggang sa tuluyan ng maalis ang animoy na kabalos sa kanyang buong katauhan. Isang anyo ng lalaki ang tumambad sa kanyang harapan. Pilit niyang inaapuhap ang pagkakakilanlan nito. Joaquin, sabay siyakap sa lalaki. I'm sorry, hindi ako si Joaquin. Pinilit alisin ni Mark ang pagkakayakap sa kanya ng babae. Napatitig naman si Isabel sa lalaking kaharap. Kawangis nito si Joaquin, ang kanyang kasintahan. Ngunit bakit itinatanggi nitong siya si Joaquin? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Joaquin. Baka nagkaroon ka lang ng sakit at di mo ako maaalala. Paumanhin binibini, ngunit nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Ako si Marco Andrada, isang kilalang eskultor at pintor, isa ka sa aking likha, isang obra maestra. Sabay hawak nito sa kanyang mga kamay. Ngunit kahapon lang, napatigil lamang siya nang maalala ang sinapit ng kanyang kasintahan. Wala na nga pala si Joaquin. Pinatay siya ng kanyang ama. Napatingin siya sa kanyang sarili nang tapat siya sa isang salamin sa kwarto ng lalaking kasama. Waring bumalik din sa kanyang gunita. Nakinitil niya ang sariling buhay. Paano muli ako nabuhay, Ginoo? Nasa anong panahon ba ako? Taong 2000 na ngayon, hindi ko maipaliwanag. Paano sa aking inukit ay lumabas ka at nagkaroon ng buhay? Isang napakagandang likha. Napatingin lang siyang muli sa kanyang kausap. Malayo siya sa panahong kanyang kinabibilangan. Malayo sa kanilang kaharian. At wala na rin ang kanyang pinakamamahal. Ngunit ngayon ay kaharap niya ang isang lalaking kawangis ng kanyang iniirong. Naging mapalad ba siya sa pinagtaop ng panahon na muli silang magkasama? Sa ngayon ay hindi niya ito masasagot. Hahayaan lang niya ang pagkakataon na magdikta. Ano ang inyong pangalan, Bilibini? Isabel, simpleng saan niya sa kausap. Ikaw si Joaquin, ang aking pinakamamahal. Hinadka niyang muli ang mga labi ni Marco. Noon ay nasa kama sila ni Marco. Parehong walang saplot sa kanilang mga katawan. Simula na nagkaroon ng buhay si Isabel, ay unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Matamang pinakinggan ni Marco ang lahat ng kwento ng pagkabigo ni Isabel sa kanyang unang pag-ibig. At sa hindi malamang dahilan, ay kawangis ito ang kanyang naging kasintahan. Napakabuti ng panahon. Sa panahong 2000 sila nito milang pinagsama. Minamahal kita, Isabel. Ikaw ang aking iniibig, Marco. Ikaw lang sa habang panahon. At muli ay pinagsaluhan nilang pagmamahal nila sa isa't isa. Isang pag-iibig ang nabiguman ay muling pinagtagpo ng panahon at ng pagkakataon. Naalimpungatan lang si Isabel sa waring isang masayang panaginip ng nakaraan. Ang dalawang lalaking kanyang minahal ay patuloy na ipinaglalaban. Si Joaquin, ang kanyang unang minahal na pinapatay ng sariling ama, at si Marco na pinaslang ng dahil sa kayamanan, dalawang lalaking ibinigay at binawi ng panahon. At ngayon sa ikatlong pagkakataon, mawawala sa kanya ang taong kanyang pinakamamahal. Isang masamang panaginip. Isang sumpa na hindi mawala sa kanyang katauhan. Napaluha na lang si Isabel sa lahat ng kabiguang ito. Ngunit ilang sandali lang ay bumangon siya at pinahid ang luha sa kanyang mga pising. Oras nang magbayad ang